Life change. Very historical. Kasi ang tao na gumawa at binigyan ng Diyos ng lesson na ito, wala na. But His legacy will continue. Sa lahat ng mga first-timers ngayong umaga, gusto ko lang sabihin sa inyo, lahat ng maririnig nyo for 5 Sundays, ang author nito, si Bishop Tatay Hurley Montes. That's why the former rebels, the commanders that I brought in RMC gym, when approximately more than 3,000 people were there. They really wanted, nipila gid sila, na gusto nila makita sa katapusan ngayon ang patayang lawas ni Tatay. And many people were blessed. Because sabi pa ni Igor, bago ko ni-surrender sa gobyerno, una kong ni-surrender sa Ginoo. A former ATS who doesn't believe in God anymore, 38 years na NPA. Oh, and 37 years na commander. So many things. Kaya sabihin ko sa inyo sa umagang ito, kung ang mga NPA na bago ang buhay, kung mga commanders na bago ang buhay, dahil sa life change campaign or program, dili ko matingala na ang imong kinabuhi kaya pod bagoon sa Ginoo karong buntaga. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. The title of the message is U-Turn. Okay? If you can go in the highway, particularly in Manila and EDSA, hindi ka pwedeng mag-U-turn anytime. There is always what they call a U-turn slot. Doon ka lang pwedeng umikot na mag-U-turn. U-turn when forward is not the way. Pag alam mo delikado yung nasa unahan, huwag kang tutuloy. Sa Bisaya na, mubaking ka ba? Balik ka. Nga naman, peligro sa unahan. To me, or to you today, what is the worst road or highway you have been through? Kinsa nag-drive diri, naisakyanan. Okay? Or driver taxi, driver, no? Kanang naisakyanan, taas daw ang kamot. Okay. Uy, bayubay na din, no? Ano yung mga sakyanan? Ikaw, Doc, kadadlo mo kagabiyahe Digos, di ba? Every day, gabiyahe Digos si Doc. Siya ang chief sa Davao del Sur Provincial Hospital. Unsay pinaka-lisod na karsada yung ginagyan, Davao to Digos. Santa Cruz, ayaw pag-ana, kaya na si Dr. Raids Manuel. Masumbong ka kay Mayor Tata. Asa si Doc Raids? No, at para Santa Cruz na look. Palihog pa kay report kay Mayor Tata kan Sala. Santa Cruz, nga naman, unsi karsada diya. Murag ka nang nahulog ag durian, no? Ang karsada, grabing lubak-lubak. So, tama si Doc. Anybody? Brian? Davao to Surigao, unsay pinakakuan, ha? Agusan, particularly Del Sur. Okay? Kanang Agusan del Sur, grabe na. No? Grabe ang kasada yun. Murag sungkaan, wakay malikayan ba? Na usahay, kung di lagi strong imong faith sa Ginoo, makapamalikas ka. May na lang kay Pastor May. Grabe. Brajun, unsay mo nabiyayan nga pangit kang kasada? Jensan? Picture ra ko ni kay report na ko ni kay Manny. sa una. Okay, gwapo na makasada ng Jensan ron. Asa lapit, particular sa Jensan? Sa Talos. Oh. Straight kayo, pero tungod kay kanang Talos, diya permanente ang landslide. Kanang area na. Okay. What is the worst? Santa Cruz, Talos, going to Jensan, Agusan del Sur na area, those places I've been through.
So, what is the worst or highway you've been through? Ako ang nakita is, pinakagrabe nga akong na drivean is going to Baguio via Cannon Road. Kita ka na? Oh, mura nagtinai ba? Murag isaw ang term nila. Napo isa kanang sa Bitukang Manok. I traveled from Manila to Davao. No, katong pinakaunang kotse na ako nga nakuha sa Manila. Paabot diya sa Bitukang Manok, grabe. No, sa Quezon. No, Quezon ba na kuan na province. No, Infanta, I don't know what's the specific place. Pero kaning Cannon Road, pinakataas man gud ni. Because one of the most dangerous roads in the Philippines is Cannon Road in Baguio City, going to Baguio. That's 41.2 kilometers zigzag highway, filled with sharp curves and dangerous turns. Remember ko ito na si Adan na nag-drive, no, mga leaders nga tubig Baguio. Anak ko nga Adan, balag masantig ta ng bukitan, basta di lang ta mahulog sa bangin. Hallelujah. May magtanaw ka dito na. Mura kitag papel, mahulog ta dito. Naka-van mi ato, duha ka van ba ito? Ang mga leaders atong panahon na. Ambot, kwartahan, makita itong una, no? Asap na lang ang kwarta ito. Nagrenta ko may duha ka van. After the G12 conference, we went to Baguio. No, para lang mamalit o kukay-ukay. Nga pagabot na mo dito, sila Pastor Latura, Lea, o ang taga-lighthouse, napod sa ukay-ukayan. Sa Davao, di may makita. Dito mi sa ukay-ukayan nakita. What a wonderful experience. But you know, going back sa road, if you are heading, no, like this one in Cannon Road, mo ni pinaka-shortcut good ang Cannon. There are so many roads now. Remember na ko, MacArthur, and then MacArthur Highway, and then Nagilian Road, Marcos Highway, Marcos Highway, and then Nagilian Road. Karon na daw bago na 3 hours lang ang Baguio from Manila. Pero ngilngig kay ni biyayon ang kuan, labi nagpanaog ka, no? Labi nagpanaog ka, makita gini mo no nga ang imong kamot na ikaw nga nag-drive, ang imong kinabuhi nagyod sa kamot sa Ginoo. Grabe ka ka-spiritual diha. 41 kilometers ko na. Sige lang kag speak in tongues. Sa kakulba ba, lisod yun kayo kay pag mubuto imong break niya, goodbye Philippines. But there are also times na ang Cannon Road is not passable. Next. Kanang Cannon Road, kusog ang landslide. Muna pag ulan gani, inasara na. Because landslide man siya. Pinakagwapong agianan, although dangerous, pero nindot kay siya tanawon kay overlooking siya, lalo na pag nanaka sa Baguio. But there are times you have to make a U-turn because it's very, very risky and very dangerous to continue. You know, it's just the same sa atong mga kinabuhi. If you are heading in the wrong direction on that road, continuing forward could lead to disaster. Kabalo ka. No? Tungo na bago pa kong born again. Kanang nami silingan ba nga. Bisag asa may makita. Kailan ni Brad John Veloso. Bisag asa may makita. Grabe nga na sa mga antyaw sa ko ba. Kay suko siya nga na born again ko. Grabe kayo sa mga antyaw. Bisag asa may mga ito. Magkanaan nga sa ko. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Bisag sa mall. Magsugat mi, anaong kakalito. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Ikot sa nito, ano mo rin, maglasudlag, pito ka demonyo. I was trying to control my emotion. But one day, kadula man mig tennis. Agoy, na timingan, nalobo ang bola. Paglobo, tanaw na ko, asa siya mutalikod. Pagtalikod niya, gismas na ko diretso, iho yung tangkuko. Niya, sa akong karaang kinabuhi,
Sabay ana din, oy nong, sorry nong kabalo, abi man ako paingon ka diri man day ka. Pagtalikod nako, mirisi ka. I was very new in the Lord. I know if I will continue in playing tennis with this guy, basin dili lang bola ang akong mas, basin ang iya nagyong ulo. So, I make a U-turn. Every time makita mi sa mall, musimang ko. Kay, maglikay ko. I stopped playing tennis because of him. I made a U-turn. Nga naman, kay, dili pa man ako kaya, bago pa man ko sa Ginoo. Unya, initon na ba ko dako ulo. No? Akong mama mo, pinaka-suhito sa akong kinabuhi. Akong mama nasa likod. No, so, permanente yun, mag-init ang ulo, labi na kantsawang ka. Ipahiya ka ba? But one day, this guy, I made my U-turn, but one day this guy, his son was involved in a hazing crime in UP. And, San Beda. So, nagtago yung anak tipo Pilipinas. Murag, accidentally, nag-cell group me dito sa ilang balay. Dito nakita na ko siya, naghapa. Grabe, a very proud person. But God visited his family. Nagluhod siya, hilak siya. Pagkahuman, nangayos siya pasaylo, ingon siya, Pastor, pasaylo ako, kabalo ko, lako kay ko atraso ni mo pa. Naibalan ako, niundang kag tennis tungod na ako. And ako nung, I made the right U-turn in my life. Because I wanted to preserve my commitment or my life in the Lord. Siya, Pastor, tabangi kong ampo kay akong anak. Nagtago na ron, wanted na. But, to cut the long story short, his son was declared, abogado na yung anak ron, his son was declared na innocent because he was not there during the incident. And he really, kanabang, iyag yung gihatag ang credit sa Ginoo, imposible ito may tabo, mabaliktad ang desisyon. There was already a decision in the Regional Trial Court in Quezon City. Pero nabaliktad pagabot sa Court of Appeals. And na-set free yung anak. And they are now all attending a church, no, sa Christ Commission Fellowship, CCF. If you will make the right U-turn, huwag mo na isipin kung ano sabihin ng iba. Ay, nadlook to, siguan. Paragod ka lang, makita kang nag-inom ba, yung mga barkada, nagdesisyon na ka nga, di na ka mo inom. Para di halata, yung mo na lang ibahog. Ragkape. Pagkakita ni mo sa iyong barkada, kay ka, tuwa na rito. Yakabalo ka ng mga barkada ni mo, dili lang inom ang present ya. Sa among panahon, marijuana ang kusog niya. No, karon grabe na, shabu na. Diba? So, kinahanglan, may U-turn ka. Kinahanglan, di ka mapadayon. Because there are Christians today that they will say, wala na ko, graduate na ko, pastor. Kaya na ako ng labanan. Diba? Ayaw, pasubuin mo kulingon. Make a U-turn. Sabi mo doon sa katabi mo, make a U-turn. Life is the same way. Sometimes moving forward is not the answer. Sometimes the safest and wisest decision is to make a U-turn. That is what repentance is all about. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. Sinabi ni Jesus, I am the way. Hindi sinabing, I have the way. Wala siya ningon nga, na ako'y dalan. Ang pwedeng offer sa imo. Ang gingon niya, ako mismo ang dalan. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil ang resulta ng cross na ito
ay ang buhay na ibinigay niya. Kaya nagkaroon ng tamang daan. Stop going to dating daan. Not the group, but yung old life. Make a U-turn. Today, this is very crucial in your life today. Make a U-turn. Dili, but pasabot, na kung muatras ka mo, U-turn ka, talawan ka. Kabalo ka, ang tawag na, manggialamon ka. Ang tao nga mulikay sa tentasyon siyang kinabuhi, ang tawag niya, manggialamon. Di ba? Wise. Ingon pa ni Pastor Pabs, wisdom. Huwag mo ipasubo yung sarili mo. Huwag kang pumunta sa loob ng lion's den at sabihin mo na ikaw si Samson. Kahit si Samson nahulog. Be like Joseph, who turned his back and run. Dili tanang pagdagan, pagtalikod o pagdagan, timailhan sa pagkatalawan. Pero ang pagtalikod, pagdagan, palayo, sa sala, o sa katimailhan, nga gihigugman nimo ang Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo karong buntaga. Ingna na imong tapad, ikaw na. Pag namiligro na ang imong spiritual life, balik na yun. Ayaw pagdugay. Normal man na, may salaag, malingaw sa kalibutan. Di ba? Normal na. Pero ayaw yun itugot nga madugayan ka diha. Kay madugayan ka diha, malamian naman ka. Ganahan naman ka, mahigam naman ka, maglisod na kagawas. Kung naa ka sa maling dalan, Jesus is offering you today a new way, the true and living way. He said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Isa-isahon na ito na pagbatbat karong buntaga. This verse describes Jesus in three different ways. He is the way, the truth, and the life. Very simple message. The way, sinabi niya dito, when you repent, it involves these three things. Number one, the way. The way means change direction. Magbago tayo ng direksyon sa buhay. Ikaw ba hindi ka sawa? No? Yung iba sawi. Pero yung iba sawa. Di ba? Sawa ka na sa buhay na, ito na lang ba talaga ang buhay ko? Parang normal routine na lang. Merong mas magandang buhay kay Jesus. Sasabihin ko sa iyo sa umagang ito, kaya ka nandito ngayong umaga, maybe nararamdaman mo na, tatandaan na ba akong ganito? Hindi ako tatanda ng paurong. Kung tatanda ako, dapat moving forward. Matthew 7:13 to 14, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction. Kita rabag yun, ganahan, rabag yun mo pili, anang karsadang luag. Kanapitang mag-drive ka, makaingo ka, hayahay. I would like to copy the statement of Bishop Furley. Na yung mga Kristiyano karon na, di siya ganahan na simbahan nga, mag-invite, mag-disciple. Ang gusto nila, maglingkod lang. Unya, muhatag sa ilang offering, hayahay. Pero that is not the call of God in our lives. Bilang Kristiyano. Di ba? Ingon pa din na, pananaw ni mo, murag okay kayong kalsada, luag kayo. Pero kanang luag ng kalsada, paingon na sa impyerno. That road leads to destruction. And many enter through it. Daghang mo pili, anak. Nga, naiuban nga, nakadungog mga wali, gamiton dayon nila ang kanang sa Ecclesiastes. No? Enjoy your life while you are still young. Sa tingon ni PB last Sunday, yung ni Pastor Brian, YOLO.
You only live once. Pero sumpayan na wala. You only live once and you also die once. After that, judgment according to the book of Hebrews. Okay lang yon. Enjoy natin yung buhay natin. Bigay ng Diyos yan. Yung mga biyaya, bigay ng Diyos yan. Pero doon sa chapter na yan, towards the end, ang sinabi doon, but God will give you an account. God will give us an account on what you have done with your life. Whether good or bad, God will give you an account. Why? Because He is a righteous judge. He is a just God. Lahat ng ginawa mong kabutihan para sa Kanya dito sa mundo, you will receive a reward in heaven. You will receive crowns in heaven. Pero kung nilapastangan mo ang buhay mo dito sa mundo, inabuso mo. I happen to meet the new brigade commander in 10th Outer Brigade in Talaingod. Grabe si Sir. Rajon, Kuya Wagayo. Sa sulod, sa kampo, tungkol kay born again siya, taga-BCF, si Colonel Brigadier General Christopher Diaz. Very firm. Sabi niya, Pastor, sa kampo, nagawa ako ng batas. Kahit saan ako mapunta ang kampo, may batas ako sa loob. Ano yun, General? Walang inuman sa loob. Walang sigarilyo sa loob. Pag nakita ko sila, suspendido lahat ng nag-iinom at nagsisigarilyo. Sabi ko, Sir, hindi ka kaya matira ng mga, alam mo na, yung mga makakaliwa. Sabi niya, Pastor, hindi ako makakaliwa. Ako ay nasa tamang daan. Ako ay nasa kanan at tamang daan. Because God is a righteous God. Palagi niya sinasabi sa mga tao niya. Diba? Yun niya, know ye not, you're the temple of the Holy Spirit. And whoever destroy this temple, I will also destroy him. Kaya sabi ni General, alam mo, Pastor, biruin mo, kahit off duty sila noon, nagiinuman yan eh. Doon dito sa may sapa, bitaw mo. Itong dala nila sa tuwa, nangaunta. Dito dito na magtapok ang mga sundalo. Unya katong mga former rebels po, ila po nang hagiton, mo pa nilang suguon. Pero pag abot ni General Diaz, martialo, sa loob ng kampo. Alas 10 pagod, matulog na mga sundalo. Di makasayo silang mata. Whether you are off duty or on duty ka, bawal ang inom sa sulod. Bawal ang sigarilyo sa sulod. Kaya ang inom, makadaot sa imuhang atay. Ingon niya. O ang sigarilyo, makadaot sa imuhang baga. Unya, kung masakit na ka, diri mangyabong ka mga higtabang sa brigade. Ingon niya, wala pa na mahitabo, Pastor, tagaan na akong solusyon. Tagaan na daw niya ang solusyon. That is why, ingon din the gate and narrow, the road that leads to life, and only a few find it. Gamay lang ang mupili sa sigpit nga dalan. Proverbs 14:12. There is a way that seems right to a person, but in the end, it leads to death. Tama gid ba? Usay tanaw na to, diri na ko madato ani. Diri na ko madato ani. Pagkasunod adlaw, nanay taga NBI sa inyong balay. Nga naman, gitudlo day ka sa imong mga kauban sa investment. Nga ikaw tong ting pangulikta. It happened to my friend. Inusinti kayo. Sa paningkamot niya nga makatabang sa iyong mga membro. Hala, iyang gimbitay ang membro mag-invest. Pati ang kwarta sa simbahan, gi-invest o kapil. Pag abot o pila ka bulan, wa ka payout. Ang uban, Ismael, ayaw na may painom din mga pastor, kay basig makapatay na may ani. Pero may na lang, na-preserve yapon na itong life. Amen ba? Wala kaya po yung na-preso sa ato. Because it seems right at the start. We started it right, but we end up wrong. Many Christians today, they started a good life, but their ending is sad. Nagsugod, nanindot ang simbahan.
apan nitapos nga gisira ang simbahan. Nagsugod nga nagpag-o diha sa Ginoo. Ang ending, nasudlag bagong teachings, nibalik na pod og hubog-hubog, nibalik na pod og sugal. Nakahila ko, isa ka discipler na ko tuna. Kita na ko sa SM. Tibok pamilya, nipila sa loto. Discipler na ko na tuna. Tanan niyang ginasulti, ginasunod na ako. Anak ko, my goodness. Ninang pag yun mo siya sa kasal. Nakaingusong ko galingon. What happened? Ano nangyari? Nakayuban nga, they started it right. But they miserably end up wrong. Now, ayaw kumpiyansa. Sa sugod, tanaw ni mo, murag okay niya. Pero at the end, ba, dili di ay. Mapasubo dahil ka. Do not focus on money. Money will just follow you when you follow God. Magnet na ba? Pag faithful ka sa Ginoo, you are living righteously. Ang kwarta, ang blessing mo, sunod-sunod na nimo. Unsay text na pastor? Ha? Psalms 23, verse 6. Surely, goodness and mercy. Money is good. But the love of money is bad. Money is good. Kung wala'y kwarta, di ta ka renta diri. Magduwa ka tuig na ta diri. Diba? Dako-dako ang renta diri. Pero kailangan na ito kwarta. Pero ayaw himuang ang kwarta, mo'y imuhang drive sa imong kinabuhi. Kana magsikira bitag pangita kwarta. Kabalo ka, ingon pa ni John Maxwell, ang mga pobre, magsige naghisgot og kwarta. Magsige, andi na ang mga pobre, magsige hisgot og paunsa makakwarta. Ang mga dato, no? Kanang mga dato-dato lang, magpahambugay na sila sa ilahang kwarta. Apil na ilang mga saninang gisuot. Kita ka ni? Diba? Buaya ni, logo. Diba? Pero hantod karon wa pa ni nadakpan. Sige pagsuot sa buhaya. No offense, joke lang na. Kaya naraba diri mga anang naka-franchise sa Lacoste. So, magsige naghisgot, pambugay na sila. Kita ka na, pre? Kita ka na, pre? Bago na ako sa kinan. Ligid pa lang na, pre. 250,000 ang usa pa lang kaligid. Kuyawan ang ligira, oy. Unsa lang mga bolt ana, gold? Mo na ilang isgutan, pambugay ba? Pero ang mga wealthy, kanang mga adunahan ba? Ang ilang isgutan, paunsa sila makakita opportunity para makatabang sa upan. Poor people will always talk about money. Rich people, they will always talk about their accomplishments. But the wealthy people, they will always talk about opportunities. Opportunities, how to employ people. Opportunities, how to help people. These are the wealthy people. Di na sila kinahanglan magpahambugay. Kay kabalo naman silang adunahan sila. That is why, when you realize na ang imong gihimo, delikado na siya, you really have to make a U-turn. Stop. Make a U-turn. Ayaw po ng U-turn na diretso bitaw kayo, para sa naitabo sa mga dito sa kurat, sa ang among driver, siguro itong, pagkakita sa U-turn slot, diretso mis kanal. Stop and slowly make a U-turn. Tama? Pag undang nimo, make a decision. I will make a U-turn and go back to the right way. Monang makaingon ko sa inyo, congratulations for being here today. Ay daghan uban dili gyud pilion ang simba.
Ingon ng Bible, John 15:16, ingon ng Ginoo, si Jesus, ingon, you did not choose me, but I chose you. In the first place, wala man mo pili sa Ginoo. Muduol lang kita sa Ginoo, baka nang mahutdan na gasolina ba? Di ba? Daghan pa tag-option, di itam dool sa Ginoo. Maulo kong dool sa Ginoo, pastor. Ay, maningkamot na sa ako. Ayuson sa ako di akong kinabuhi. Sultihan ti Igsoon. Bisong saon mo pagpaningkamot, di gani mo kaya maayos sa imong kinabuhi. Tungod kay dili ikaw ang naghimo sa imong kinabuhi. Go to the Creator. Go to the one who created your life. Now, number 2, the truth. Change mind. Change of mindset. Ang kamatuoran mo'y maghatag ganimo og bag-ong panghunahuna. Repentance is also a change of mind. To know the truth involves the mind. It will lead us to make decision to change. Apostle Paul said, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. In the story of the prodigal son, no? The story of the prodigal son, ningon diya sa verse 7, ingon siya, when the prodigal son came to his senses, sa diyang nakaamgo siya, sa diyang nakamatngon siya, nga time na di ay. Time's up na. Mawag ako natupang good, time's up. Ipadayon, dili. Ha? Di ra ba ni masumpayan next Sunday? Change of mindset is very important. Bag-uhon ba? Bag-uhon na to atong panghunahuna. Labi na ka ng pobre na to na panghunahuna. Bag-uhon na to na, dili ka pobre. Nagpakamatay ang Ginoo para ikaw mahimong dato diya sa iyang kingharian. Tanawa, gamay ra ni palakpak. Kaya di sila makadawat nga, dato sila. Gikan pa sa kamayng bata, ang ilang mindset, pobre ra gyud. Anak sa pobreng kahoy. Di gyud na tinuod ba? Una, di ka pobre. Ikaduha, walay kahoy. Anak mo kas Ginoo. Ang tanang anak sa Ginoo, iyang gipanalanginan. Pero dili sabay-sabay. Depende na sa imong pag-respond ngadto sa Ginoo. If you walk righteously before God, if you will choose God as your Father, riches and glory belongs to you. Ingon ning prodigal son, no? How many of my fathers hired men have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back. Bisiyaw na ko. Usa ka adlaw niya na, atong anak nga nilayas. Naingon siya nga, naunsa naman niya akong kinabuhi. He is a Jew. Ang Hudyo, dili na mukaog baboy. Timan na. Moto si Doc Jeff, di kito mo kaog pork. Ang mga Hudyo, dili na mukaog baboy. Bisan matapat sa anino sa baboy, you are considered unclean. Muna kinahanglan maghatag kag sacrificial offering, burnt offering, tungod kay nakasala ka. Ano man, natapat man sa imuha ang anino sa baboy. Diba? Kanang baboy yun, ha? Baboy yun. No? Dili lang murag. Pag matapat ka na, Hudyo ka, you are considered unclean. Now, here comes a guy. This guy, wala lang siya natapat. Nagbahog siya. Di siyempre, kauban sila. Unya, ningon ng Bible, he desired to eat the pods. But pasabot, nagtinguha na siya nga, hasta ang lamaw nga kinakaon sa baboy, gusto na niyang kaunon sa iyang kagutom. And he came to his senses. Timanin eh. Hantod dili ka mo angkon, hantod dili ka makaamgo, nga nakasala ka, nga nalayo ka sa Ginoo, dili gyud ka maghinulsol. Because a person who will not accept
that he is living in sin or he is committing sin before God, he will never, 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 never repent. He will always make excuses. I was once like that before. How many times ko naglaya sa balay? Oh, kabalo si mama na. Kada summer, kada Pasko, layas. Ako ang liaison officer sa mong balay. Layas ng layas. Every time mo layas ko, manimaho ko. Kadito rin kumatog sa bus. Sa grahian. Permiro sa mga amigo, sa ilang mga balay. Yung makadungog na ka, ngayon lang mga ginikanan. No? Gitinuod na o panghulog ang mga kutsara, tinidor, mga plato, bisan ng plastic na plato. Mutingog na good. But pasabot niya na, unsa pa imong giulat. Hawa na diri sa mong balay. Dugang ka sa palalamunin. I experienced that. Pero kanilang ang nindot. Kapila ko nilayas, pero kabalo ko asa mo uli. Ang tinuod nga anak, kabalo siya asa iyang balay. Kabalo siya, bisag unsa ka, dako ang krimen ng nahimo, pag uli sa ilang balay, dawaton gyapon siya siyang ginikanan o mga igsoon. Ato ning igsoon. Ato ning anak. Same thing sa prodigal son. He came to his senses, but without accepting your fault, without accepting your present situation, you will never repent. Kaya sabihin na natin, maging totoo tayo kay Lord. Lord, kabalugin ko, Lord ba? Nalayo na yung mo. Gusto ko mo balik, tabangi ko by your grace and by your mercy. Last, daghan na kay ko kiyang baka, no? Last is the life. We have to change lifestyle. Pag mayroon ka nga naghinulson na ka, nagi mabago. Dili man po diha dayon. Di ba? Gikan sa bata pag ka, baka akong nakandaan. Nga pagkaugma, mayroon din ka, ay, salamat sa Ginoo, di na ko baka akong ron. Kanay mo statement, namakak na ka. Bata pa ka, na-train na kagpamakak. Kag naay maningil sa inyong balay, ingnan ka sa imong mama, papa nga, ay pagsaba ha? Iyon, lako nami. Sir, si ato, sir, ay, dong, nanday kuan dong, katong, huram sa imong mama ba, sa tindahan ni diha ni, kuan, pilis puro ugpot. Asa imong mama dong, na imong mama diha, si Lucrecia bungot. Naibayron lang dito dong, ay, hala sir, nagkabaiwas kayo sa mama ba? Bako rin wala mo nagsugat. Hawad na kayo mamakak. Nga naman, bata pa lang, itudluan ang pamakak. Yeah, one day na born again ka, gusto ka mag-desisyon, magbago, dili na siya overnight. Proseso na. Munang na life change. Kay proseso man na. Tudluan man ta. Unsa ang pag-process. Ayaw ka bala ka. Di pa mo balik ang Ginoo, mausab na yun ang imong kinabuhi. Palakpakan natin ang Ginoo. Three things. The way, change direction. The truth, change mind. And the life, change lifestyle. I would like to close with this. I would like to close in this presentation today. I would like to ask the presenters to come.
what we have here today, you are a witness of a changed life. Hindi nung una nagbago kagad, pero ngayon totally binago ng Diyos. They are not doing this as a role or role-playing. That was their life. And now, this is their life in the Lord. We are all serving God. Dahil binago lang kami ng Diyos. Pinatawad at binago ng Diyos. My mother could attest to that, how rebellious I was as a son. I'm the eldest. Kaya nga ako lang hindi nakapagtapos eh. Among the 5 siblings, I'm the only one na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Because I was once a rebellious son. No one to blame except the enemy, Satan. Because Satan said in John chapter 10, verse 10, God said, Jesus said, the enemy, Satan, the enemy, the devil, came to steal, kill, and destroy. But Jesus came that they may have life, and they have it more abundantly. Palakpakan natin ang Panginoon. You still have a chance to live an abundant life. And stop what the enemy has been doing in our lives today.